Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Habsa. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. 2x2. Siyam na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Uy, Kuyang Mike St. Mary and that is L, magandang morning. Meron din kay ka Jerry Labasan at kay ka Beth at kay Mr. Jadon Tang na sila raw ay ready na sa Senetflix Season 2. Episode 2. Aba, talaga naman ano. Bago natin abangan yan, bago natin subaybayan yan mamaya, pati yung labas ng Senado Mother. Tingnan natin yung labas ng Senado kung ano sitwasyon ngayon Bago yan, nagpapahanap po ako Ito requirement ko Mother sa isang kakausapin natin ngayon Kailangan ay naging Senate President. Ayan kailangan naging Senate President at kung pwede yung naging Senate Minority Leader na rin o kaya ay nakahawak na rin ng posisyon na Majority Leader dyan sa Senado o kaya ay Senate President pro tempore. Ayan At matagal na naging senador at alam na alam ang rules para malaman natin kung tama ba itong mga nangyari kahapon sa episode 1 ng season 2 ng Senetflix na nagkaroon ng palitan at acting Senate President ngayon si Senator Win Gatchalian. Mamaya, may makakausap tayo. 7 minuto na lang, alas 7 na. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello!
Ako si John Foronas, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang gandang umaga. Maraming Panto! Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! 5 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Tingnan mo nga naman ang tindi nitong production team natin. Sa matinding requirement na ibinigay natin, nakakuha. At ito hong makakausap natin ay naging Senate President not once, not twice, but thrice. 3 beses nang naging Senate President. At sabi ni mother namin dito, ito raw po ay he is the only senator to have held all 4 of the Senate's major leadership positions. Ang tinutukoy po ay ang pagiging majority leader, pagiging minority leader, pagiging Senate President pro tempore. Walang iba kundi si dating Senate President Franklin Drilon. Mr. Senate President, Mr. Senator Frank, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Kumusta po kayo? Jerry, magandang umaga po. Ating mga kababayan. Opo. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo, sir? Kayo ba'y nakakapag-jogging pa? Tired na. Nakakapag-jogging pa ba kayo? Gaya ng dating lagi ninyong ginagawa? Jerry, hindi na masyado. At medyo papagod na rin. Kaya kausap na lang ng DZRH sa umaga. Pwede na yan. Apo. Okay. Tama po, yung binabanggit ko, kayo'y 3 beses na naging Senate President at nahawakan yung lahat yung mga major positions na yan sa Senate. Naging minority leader, naging majority leader, naging Senate President pro tempore. Meron ba akong hindi nabanggit, sir? Okay na yan. Okay. Diretsahin na. Ibig sabihin, alam na alam ninyo kahit nakapikit kung ano ang rules ng Senate. Ang direktahin na natin, yung nangyari ho kahapon. Tama ho ba 'yon? Under nakaayon ba sa rules ng Senate at sa ating konstitusyon yung naging yung ginawa kahapon ng 12 senador? Sabihin ko man na maayos, yan po ay ultimately ang Korte Suprema ang siyang magpapasya. Ngunit kailangan po ang nangyari kahapon nangyari. Dahil di naman po pwede na naka-impas at nakabitin ang ating Senado habang buhay. Kaya po yung kahapon ang nangyari ay kailangan mangyari para po magkaroon ng liwanag at makapag-trabaho ang Senado, lalo na po na sa nabibinbin na impeachment trial. Kaya sa akin po, kahit po
ang sabihin natin, sa kasalukuyan, yan po ay kailangan na mangyari. Yun pong nangyari kahapon, kailangan mangyari para po maitulak natin ang pamamahala sa ating bansa. Opo. Nakakadalawang araw na kasi na walang sesyon dahil nagbo-boycott o hindi dumadalo sa sesyon ang majority. So, sino po ang Senate President ngayon sa tingin ninyo? Si Win Gatchalian po sa aking tingin ay ang acting Senate President. Yan po ay dahil hindi ka pwedeng maghalal ng isang Pangulo ng Senado permanently kung wala kang boto ng 13. Okay. Ngayon po, kahapon 12 lamang ang boto. Kaya po, nag-assume si Senator Gatchalian as acting Senate President dahil siya po ang nahalal bilang Senate President pro tempore at sangayon po sa ating rules pag naging vacant yung Pangulo ng Senado, ang Senate President pro tempore ang siyang mag-assume ng posisyon ng Senate President. Yan po ang nangyari kahapon. Opo, pero bakit ho sila at paano sila maghahalal ng acting Senate President, hindi naman vacant. Ang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ako ang Senate President. Dineclare po na vacant ng 12 senador ang lahat na posisyon, pati po yung Senate President. Dineclare na vacant. Kaya po nagkaroon ng vacancy kaya po naging acting Senate President